naiisip. Sa inyo po, mga katatayan, ano po yung una ninyong naiisip na role ninyo sa inyo pong pamilya bilang isang tatay? So number one, yes, tama po. Ang pinakauna po sa lahat ay provider. Ito po yung unang-una po nating naiisip na role ng isa pong tatay sa pamilya. Ito po ay biblical din po dahil naatasan po si Adam o in behalf of all the tatay na siya po ay magtatrabaho. By the sweat of your brow, you will eat your food until you return to the ground. Yun po yung sinabi ng Panginoon sa ating pong ninuno na si Adam. Kaya, although sa panahon po na ngayon at dahil po sa sitwasyon o kalagayan ng ating ekonomiya, marami pong pamilya na hindi lang po tatay ang naghahanap buhay. Pero ito pong role po na ito ay una po natin naiisip, mga tatay po talaga yung gumaganap sa pagiging provider. Ang pangalawa pong role na alam po natin ay protector. Sila po yung haligi ng ating pong tahanan, di ba nga po? Sila po yung matibay, malakas, na sandigan po natin, protector po natin sa ating pong pamilya. At yung pangatlo po, ay sila po yung ating leader. So, most of the time, pero hindi naman po lahat ng pamilya ay ganun po blessed. The legacy of the father. Ito po yung tatlong salita na paggugulay-gulayan po natin sa umagang ito, nahango po doon sa scripture na atin po binasa. Aminin po natin na ang pagiging tatay, sa lahat po ng mga tatay, I know you will agree with me na kapag sinabi po natin, ang tatay ay one of the most rewarding jobs in the world. Amen po ba? Lalo na ng mga panahon na una ninyong nakita yung inyong firstborn. Nung una nyo nakita yung mukha, narinig nyo yung iyak ng inyong pong firstborn. Yun yung time na naranasan nyo na yung unexplainable joy. Amen ba? I know yun din po yung naranasan ng mga tatay, but sa pagkakataon pong ito, ang appreciate po natin ay mga tatay po muna. But although it is the most rewarding job in the world, it is also one of the heaviest or hardest job in the world. They carry quiet pressure to provide, protect, and lead. And sometimes, it may feel like no one sees or nobody appreciates. Parang dahil by default, sila yung provider, sila yung leader, sila yung malakas. By default yun parang yun agad yung tingin natin sa kanila. Parang hindi na natin na-appreciate yung mga ginagawa nila for our family. But God wants to remind us of His promise in Numbers chapter 6 verses 24 to 26 that our fathers are seen, kept, and blessed. Kaya isa-isahin po natin yung tatlong salita na ating pong pagugulay-gulayan. Una po, yung salitang seen. Mga tatay, you are seen. Kayo po ay nakikita o may tumitingin, may nakakakita po sa inyo. At sino-sino po ba yung mga nakakakita po sa ating po mga tatay? Number one po dyan, ang ating mga anak, your children. Sa mga anak po, ang tingin po natin sa mga tatay po natin, during our younger days, sila po yung mga superhero na ang lakas nila. They can do anything. Yun po yung tingin po natin sa ating po mga tatay. Di ba po, nung tayo po ay mga maliliit. But as we grow older, we see them as our supporter, we see them as our model, we see them as the authority of the house, and we see them as our guide in life as we grow older. So, ibig sabihin po, whether you do good or bad, yung ating pong mga anak will see us and they may tend to copy us.
Yun po ang role, or yun po, nakikita po tayo ng ating mga anak. Number 2 po, nakikita rin po tayo ng ating mga kabiyak, o yung ating po mga asawa. They see us, or they see you as their teammate, di ba po? During the time na yung mga anak po natin ay mga maliliit pa, salitan sa pagbabantay, yan. Teammate, kapag nagdidisiplina, teammate, hindi pwedeng yung isa agree, yung isa disagree. Dapat teammate po. Your wife sees you as their safe space na pwedeng pagsabihan ng kanyang mga nararamdaman, naiisip, worries, and they see you as their shield and security. Minsan, security guard. Diba? Yung mga nanay po, diba? Parang yung mga asawa po natin, parang sila po yung ating personal security guard. Ayan. And nakikita rin po tayo ng ating mga parents or ng relatives. So yung mga parents po natin, nakita tayo as you turn as to become a father. Nung naging father na po kayo, nung paano kayo gradually nag-mature as a father. Yung transformation ninyo, nakita po nila, and nagkakaroon po sila ng respeto bilang isang tatay sa inyo. Pero yung pinaka-the best na nakakakita po sa atin, walang iba po kundi ang ating pong Panginoon o ang ating pong Heavenly Father. Sabi po doon sa scripture po natin, doon sa verse 26, the Lord turned His face toward you. Sa Hebrew po, ito pong term po na ito ay isang idiom. Idiom for smile. Sa unang panahon po, kapag po yung isang hari ay, if a king turned his face toward you and smile, it meant you had his favor, delight, and approval. So, it is the opposite of God hiding His face in anger. Nung mga panahon pong iyon, kapag po yung hari tumingin po sa inyo directly, tinignan po kayo eye to eye. Ibig sabihin po, nakuha niyo po yung favor ng hari, yung attention niya. So, ganun po, inilalarawan nitong verse na ito, yung the Lord turned His face toward you, sa amin po, hindi lang po sa mga tatay, sa amin pong lahat. Ang amin pong Heavenly Father, He turned His face towards us. Ibig sabihin po, natanggap po natin yung favor and yung attention po ng Panginoon. Ibig sabihin po, always tayo po ay pinapanood po ng ating pong Panginoon. He looks at you, mga tatay, and watches over you. Hindi lang po ito isang sulyap na mabilis lang. Ito po ay pinapanood po tayo sa lahat ng ginagawa po natin. Nakikita po ng Panginoon kung kayo ay masaya, kung kayo po ay malungkot. He sees your every move and action, your hesitation and worries, kung kayo po ay down na kasi may problema kayo, kung kayo po ay nag-iisip, nag-worry sa future ng inyong pong pamilya, sa inyong pong mga personal plans and dreams, nakikita po kayo ng ating pong Panginoon. And He sees your hidden sacrifices and silent treasures. So, ang takeaway po natin dito, ang ating pong mga tatay o lahat po tayo, you are always seen by God. The Lord's eye is always on you. Kaya lagi po nating tatandaan na nasaan man po tayo, ano man po ang kalagayan ng ating pong buhay, hindi po tayo nag-iisa dahil ang Panginoon po ay pinapanood po tayo o binabantayan po tayo. And number 2, yung pangalawang word po is yung salitang keep o yung past tense po ng salitang keep. And sa
verse 24 portion po ng verse 24, sabi po doon, and keep you. And keep you. Ang salita pong keep in Hebrew ay shamar. Shamar, it literally means to guard or build a protective hedge of thorns around something. So, ito po ay isang, hindi lang siya basta protection, kundi fierce protection. Yung double protection, parang ganun po. Hindi lang siya basta simpleng protection. Ito po ay parang may mga dagdag layers pa. Kumbaga, sa isang gate or sa isang bakod, may bakod ka na, meron ka pang yung mga dagdag na mga wires or mga cables sa taas. Yun po, double protection po. So, yung salitang keep po sa Hebrew ay shamar, at yun po ang ibig sabihin. Which means, God is promising us or promising to protect the Israel from the physical dangers of the desert and spiritual pitfalls. Kasi ito pong scripture na ating pong binabasa ay ipinagkaloob po ng Panginoon sa mga Israelites nung nasa wilderness pa po sila. And we have been talking about fathers being the protector of our family. Di ba po? Sila po yung malakas, sila po yung natatanggol sa atin. Pero sino ba yung nagpo-protect sa ating mga protector? Sino yung poprotekta sa ating pong mga tatay? I remember one content na ating pong napanood. Although ito po ay parang portrayed as funny content, pero yung message po niya ay who protects the protector. Kasi ang nangyari po doon, yung mag-asawa, parang natutulog na sila, and then suddenly, in the middle of the night, may narinig silang noise sa labas ng bedroom. So, automatically, di ba kayo din po, parang yung asawang babae, sabi niya, uy, check mo nga, tingnan mo kung ano yun. Tapos, doon sa content po na nakita ko, parang by instinct din naman, tumayo din yung asawang lalaki, pero habang siya po ay papunta doon sa kung nasaan man yung noise, parang na-realize niya, bakit ako? Natatakot din naman ako. Diba? Yung mga tatay po natin, they fight their fear para maproteksyonan po tayo. Sila po yung mga protector po natin, yung mga ganong instances, natatakot din po sila kagaya natin. Pero, nilalabanan po nila yung takot nila para tayo po, yung pamilya po niya, ng ating mga tatay ay maproteksyonan. Pero, ang protector po ng ating protector ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Diba po? Sabi doon, I will keep you and keep you. Sabi po doon sa scripture. So, ang takeaway po natin dito, this word kept o yung keep you doon po sa scripture is an assurance that God is on your side. Ang Panginoon po ay lagi ninyo kasama. So kung kanina ang Panginoon ay lagi po kayong tinitingnan, pinapanood, this time po, ang Panginoon ay lagi po kayong sinasamahan. It's an assurance that the safety of our family ay hindi lang sa kanila, sa ating mga tatay na kasalalay, kundi may kasama po yung ating pong mga tatay na tayo ay proteksyonan. At yun po ay ang ating Panginoong Jesus. And last word po, dito po sa ating pag-uusapan ay yung salitang blessed. Sabi po doon sa scripture, the Lord bless you and be gracious to you. Ito po yung mga portions na po ng mga scripture na ating binasa. And give you peace. So aside from watching over you at mga tatay, aside from keeping you and your family safe, He also blesses you. You are blessed with grace and peace. So, ang ating pong Panginoon ay binibigyan
bibigyan po ating mga tatay at ang bawat po sa atin ng unlimited grace. Sabi po sa Ephesians chapter 2 verses 8 to 9, wala po yan sa ating slide. For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. So, ibig sabihin po, yung mga nare-receive po natin, o kaya naman yung mga na-accomplish po natin, ito pong lahat ay by the grace of the Lord. Lahat po iyan ay dahil po sa biyaya, sa habag at biyaya po ng Panginoon sa ating pong buhay. Kaya sa lahat po ng mga tatay, wala po tayong pwedeng i-post, kundi lahat po ng na-accomplish po natin, kung tayo po ay we worked hard para po ma-provide yung needs ng ating pong family. Lahat po ng nagawa po natin sa ating pong pamilya, it is because of the grace of the Lord. So the Lord bless us with grace, and the Lord bless us with peace also. Sabi po sa Philippians chapter 4 verse 7, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Ito pong mga verses na binabanggit po natin, ay lagi na po natin itong naririnig. But sometimes, it's good to be reminded po ng mga promises ng ating pong Panginoon. Ito pong peace na ipinagkaloob sa atin o pinagpala po ng Panginoon sa ating pong mga tatay, ay yung kind of peace na even when there's chaos o magulo yung ating pong paligid, ay we have peace because we know God is in control. God is in control po sa ating buhay, sa ating pong future, sa future po ng ating pamilya, and that all things work together for good. Isang verse din po in Romans chapter 8 verse 20, if I'm not mistaken. Ayan po. And this blessing, ito po mga blessing na nabanggit po natin, is not limited po sa ating pong mga tatay. It is not meant to end with you. Ano po ba yung kailangan natin gawin para ito po ay hindi matapos sa ating pong mga tatay, or parang, di ba po kasi yung hierarchy ng ating pong family is from the father. Para hindi matapos doon sa tatay, para mag-flow hanggang sa baba yung blessing po ng Panginoon. Ano pong kailangan po natin gawin? Sa next slide po, ang sabi po dyan, declare Numbers chapter 6 verses 24 to 25 to your family daily. Hindi ko lang po nalagay. Daily po natin yan na i-declare sa ating pong pamilya. Yung promise ng Lord na He will bless us and keep us, and He will make His face shine upon us and be gracious to us. And the Lord turn His face towards our family and give us peace. So ito po yung kailangan po natin gawin, mga tatay, bilang head of the family. I-declare po natin ito sa ating pong mga pamilya. Lagi po natin itong banggitin sa ating pong mga prayers. I-declare po natin iyan dahil sabi po sa Deuteronomy chapter 7 verse 9, know therefore that the Lord your God is God. Your God, the Lord your God is God, the faithful God who keeps covenant and steadfast love with those who love Him and keep His commandments to 1,000 generations. So, ibig sabihin po, kapag continuously or daily dinideclare po natin ito pong salita ng Panginoon sa ating pong pamilya, ang mga promises po ng Panginoon will flow hindi lang po sa atin, kundi sa ating pamilya, up to 1,000 generations po. Kaya lagi po natin ilagay ang ating pong pananampalataya sa Panginoon. Lagi po natin i-declare yung kanyang mga promises sa atin at sa ating pamilya upang ito po ay mag-flow from generation to generation. So, maiksi lang po ito dahil tayo po ay nasa conclusion na.
Sa lahat po ng mga tatay, ang Numbers chapter 6 verses 24 to 26 is a reminder that God sees you. That He keeps His promises sa iyo at sa inyong pamilya. He blesses you through grace and peace. And ito pong scripture na ito reminds hindi lang po yung mga tatay, kundi each and every one of us na tayo po ay laging pinapanood ng Panginoon, lagi niya po tayong kinikip o pinoprotektahan, lagi niya po tayong binibless sa lahat ng pagkakataon. And again, this blessing is not meant to stop with the fathers. It is meant to overflow. It is meant to break through to your family and to the next generation. And the Lord's favor to us will be passed down to our family and children and to the next generation. We just need to hold on to our faith and live by His promises and always, always, always declare this scripture sa ating pong pamilya. Kaya, maanyayahan ko po bawat isa na tumayo. Nais po nating awitin ang